Ang aking asawa ay nagkakahalaga ng 1 milyong piso. Iyon ang halaga ng urn at ng pinakamagandang pwesto sa Columbarium ng Paraiso Memorial Park. Ngunit kahapon ng hapon, nakita ko siyang nakasando, suot ang sirang tsinelas, at walang pakialam na bumibili ng bagoong sa isang supermarket. 6 na buwan. 6 na buwan na ang lumipas mula sa marangyang libing na nagpaiyak sa napakaraming tao. Ngayon, nagpunta ako sa supermarket para mamili ng mga gamit para sa ika-6 na buwang paggunita sa kanyang pagkamatay. Sa gitna ng matataas na estante ng mga bilihin, ang kanyang anyo ay tumama sa aking paningin na parang isang malaking maso. Nakatayo siya roon. Hawak ang isang bote ng bagoong. At sinusuri ito sa ilalim ng ilaw ang pagkaing mahigpit kong ipinagbabawal. Noiskata. Noong nabubuhay pa siya, dahil sa kanyang alta presyon, tila tumigil ang pagtibok ng aking puso. Nanigas ang dugo sa aking mga ugat. Iniwan ko ang aking cart at lumakad na parang wala sa sarili. Nanginginig at malamig ang aking kamay. Nang mahigpit kong hinawakan ang braso ng lalaki. Armando. Nagulat ang lalaki at lumingon. Nagtama ang aming mga mata. Sa isang saglit, nakita ko ang gulat sa kanyang mga mata. Ngunit mabilis itong napalitan ng isang kunwaring pagka-inosente. Nagkakamali po kayo ng tao, ma'am. Ako po si Lito. Isang magpuprutas mula sa Bicol na kararating lang dito. Itinaboy niya ang aking kamay. Ang kanyang pananalita ay may tonong probinsyano ngunit pilit at hindi natural. Hindi ako nagsalita. Tinitigan ko lamang ng mariin ang dulo ng kanyang kaliwang mata. Naroon pa rin, malabo man, ang peklat na hugis gasuklay ang marka ng kanyang pagkahulog mula sa isang Honda C70 noong 1985 na ako mismo ang naglagay ng gamot. Sumulyap ako sa kanyang kaliwang kamay na nanginginig niyang itinatago sa kanyang likuran. Putol ang isang bahagi ng kanyang hinliliit. Isang aksidente sa paggawaan ng muebles noong panahon ng martial law. Hindi ako maaaring magkamali. Kahit maging abo pa siya, makikilala ko siya. Nagmamadali siyang sumiksik sa maraming tao. Iniwan ang bote ng bagoong. Hindi ako sumigaw. At hindi rin ako hinimatay. Isang nakakatakot na kahinahunan ang bumalot sa aking isipan. Tahimik ko siyang sinundan. Sumakay siya sa isang luma at sira-sirang motorsiklo na umuugong ng malakas. Pumara ako ng taxi at sinenyasan ng driver na sundan ito, na may sapat na distansya. Ang motorsiklo ay umikot-ikot sa ibabaw ng mahanging Roxas Bridge. Iniwan ang marangyang Forbes Park kung saan ako nakatira, at pumasok sa masikip, madilim, at basang mga eskinita ng Tondo. Ang lugar na ito ay tirahan ng mga manggagsawa mula sa probinsya. Ang mga bahay ay dikit-dikit at sira-sira. Ang mga sampayan ay parang sapot ng gagamba. Huminto ang motorsiklo sa harap ng isang bahay na yari sa yero, na mukhang napakainit. Sinabihan ko ang taxi na huminto sa malayo, at nagtago ako sa likod ng isang matandang puno. Mula sa loob ng bahay, isang babaeng medyo mataba, na may maamong ngunit pagod na mukha, ang tumakbong lumabas. Inalalayan niya ang bayong na plastik mula sa kamay ng aking asawa, ang lalaking ni minsan sa buong buhay niya. Ay hindi ako tinulungang magbuhat kahit isang handbag, ngunit ang tuluyang dumurog sa aking puso ay hindi ang babaeng iyon kundi ang 2 bata. Sila ay sabay na lumabas mula sa pintuang kahoy na bakbak na ang pintura. Ang mas matanda ay nasa 7 at ang bunso ay mga 3 taong gulang. Niyakap nila ang mga binti ni Armando at sumigaw. Lolo! Umuwi na si Lolo! May pasalubong po ba kayong candy sa amin? Si Armando, ang aking asawa, ang marangal at kagalang-galang na lalaki sa kanyang mamahaling suit, ay nakaupo ngayon sa sahig. Tumatawa ng malakas, at nakabukas ang mga braso, upang yakapin ang 2 maruruming bata. Ang ngiting iyon, 10 taon ko nang hindi nakikita. Isang ngiting walang bahid ng pag-aalala, walang kalkulasyon, at walang bigat ng kayamanan. Nakatayo ako roon, nakasandal sa magaspang na puno. At pakiramdam ko ay nasusuka ako. Sa bahay, ang kanyang larawan sa altar ay napapalibutan pa rin ng usok ng insenso. Ang urn na nagkakahalaga ng 1/2 milyong piso ay nananatiling malamig sa columbarium.
Inubos ko ang aking mga luha. Nagdasal ako para sa kanyang kaluluwa gabi-gabi upang makamit niya ang kapayapaan. Ngunit lumalabas na hindi niya kailangan ng kapayapaan. Ang kailangan niya lang ay makatakas mula sa akin. Hindi siya namatay. Nabubuhay lamang siya ng ibang buhay. Kasama ang ibang pamilya. Sa pinakamalupit na paraan na maiisip ng isang tao, kinuha ko ang aking telepono. Hindi nanginginig ang aking mga kamay. At sunod-sunod na kinuha ang mga litrato mula sa malayo. Ang bawat sandali ng kanilang kaligayahan ay malinaw kong naitala. Ngayong araw, muli siyang nabuhay sa aking mga mata. Ngunit sa sandaling ito rin, ang asawang hinangaan ko ay tuluyan ng namatay para sa akin. Ang mansyon sa Forbes Park ngayong gabi ay nakakatakot sa sobrang laki. Ang ugong ng aircon ay parang paghinga ng isang natutulog na halimaw. Ngunit hindi ito kasing lamig ng aking puso. Umupo ako sa sahig na kahoy sa opisina ng aking asawa. Sa paligid ko ay mga luma at malalambot na album at mga personal na dokumento na kalalabas ko lang mula sa safe. Sa maliwanag na screen ng aking telepono ay ang larawang palihim kong kinuha kaninang hapon. Ang lalaking nakasando ay masayang-masaya sa tabi ng dalawang bata. Sa aking kamay ay isang larawan ni Armando. Nakuha 20 taon na ang nakalipas sa isang paglalakbay sa dagat. Ginamit ko ang isang magnifying glass upang suriin ang bawat milimetro. Nandoon pa rin ang bahagyang pagkakuba dahil sa ugali niyang pag-upo sa desk. Nandoon pa rin ang maliit na nunal sa kanyang batok, sa ilalim lamang ng kanyang buhok, na tanging isang taong malapit sa kanya, tulad ko ang nakakaalam. At ang paraan ng kanyang pagpikit ng mata, kapag tumatawa lahat ay magkatugma sa isang malupit na 100% katumpakan. Wala nang duda, ang nasa loob ng kalahating milyong pisong urn ay isang taong hindi kilala. Habang ang aking asawa, si G. Armando de Leon, ay buhay na buhay. Masayang namumuhay kasama ang kanyang kerida at mga anak sa labas, gamit ang perang ipinuslit niya mula sa aming pagsasama. 5:00 ng umaga. Ang hangin sa Maynila ay malamig pa at maulap. Tinawagan ko si David, ang aming kaisa-isang anak, ang ipinagmamalaki ng aming angkan. Pumunta ka dito sa bahay ngayon din. May emergency, sabi ko. Ang boses ko ay paos ngunit hindi tumatanggap ng pagtanggi. Dumating si David pagkatapos ng 20 minuto. Suot pa rin ang kanyang lukot na sutlang pantulog. Ang kanyang mukha ay namumugto pa sa antok. Pagpasok pa lang niya sa pinto ay nagreklamo na siya. Ang kanyang tono ay puno ng kayabangan ng isang taong namamahala na ngayon sa kumpanya. Anong problema, ma? Ang aga-aga? Hindi ka na naman makatulog? Nag-iisip ka na naman ng kung ano-ano? 'Di ba? Sinabi ko na sa iyo, bawasan mo ang pagdarasal at magpahinga ka na lang. Ipagmaneho mo ako. Putol ko sa kanyang sasabihin. Ang aking kamay ay mahigpit na nakahawak sa aking handbag. Huwag ka nang magtanong. Malalaman mo rin pagdating natin doon. Nang makita niya ang aking kakaibang malamig na kilos, natahimik si David. Napipilitan niyang kinuha ang susi ng kanyang Mercedes at pinaandar ito. Ang marangyang sasakyan ay dumaan ng tahimik sa Roxas Bridge. Iniwan ang karangyaan ng lungsod upang tumungo sa Tondo. Nagsimulang hindi mapakali si David nang makita niyang itinuturo ko ang daan patungo sa malalim na bahagi ng palengke at sa mga makikitid at maruruming eskinita kung saan hindi gugustuhing dumaan ng kanyang sasakyan. Saan ba tayo pupunta, ma? Ang lugar na ito ay puno ng mga dugyot na manggagawa. Nakasimangot si David habang inaayos ang kanyang face mask. Sakto sa sandaling iyon, mula sa isang kanto sa unahan, isang lumang motorsiklo ang mabilis na dumaan. Sakay nito ay isang lalaking nakasuot ng kupas na asul na damit trabahador. May malaking sako sa kanyang likuran. Tumingin ako kay David at nakita ko ang sandaling tila nilisan ng kaluluwa ang katawan ng aking mabait na anak. Biglang nagpreno si David. Ang tunog ng gulong sa kalsada ay nakakabingi. Ang kanyang muka ay namutla. Walang bahid ng dugo. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki. Nakatitig sa likod ng lalaki. Sa pamamagitan ng rearview mirror, nanginginig ang kanyang mga kamay. Mahigpit na nakakapit sa manibela, na para bang ito ang kanyang tanging salbabida. Itay!
Ang salitang lumabas sa kanyang bibig ay kasing hina ng huni ng lamok. Ngunit sa katahimikan ng sasakyan, umalingaw ito na parang kulog. Nanatili akong tahimik. Hindi nagpapakita ng anumang pagkagulat. Lumingon ako sa anak na isinilang ko. Ang anak na inakala kong magiging tanging sandigan ko sa aking pagtanda. Paano mo nakilala si Mang Lito? Tanong ko. Ang boses ko ay mahinahon, ngunit matalas na parang labaha. Ibinagsak ni David ang kanyang ulo sa manibela. Ang kanyang mga balikat ay nanginginig. Ang katahimikan ay nakakabingi. Sa wakas, itinaas niya ang kanyang ulo. Ang kanyang mukha ay puno ng luha. Ngunit hindi ito luha ng kalungkutan, kundi luha ng takot. Dahil sa pagkakahuli, Ma, hindi pa patay si Itay. Pag-amin niya, basag ang kanyang boses. At pagkatapos, ang katotohanan ay lumabas na parang bumigay na dike ng mabahong tubig. Ang babaeng medyo mataba na nakita ko kahapon ay si Lorna, ang aming dating kasambahay, mula sa probinsya na nagtrabaho sa amin. 20 taon na ang nakalipas. Si Armando ay may relasyon sa kanya sa ilalim mismo ng aking ilong, sa loob mismo ng aming tahanan. Habang abala ako sa pamamahala ng aming mga hardware store para kumita ng pera para sa buong pamilya, ang aking asawa ay abala sa pagbuo ng ibang tahanan. Gusto na ni Itay na manirahan, kasama si Aling Lorna, sa mga huling taon niya. Gusto niyang mamuhay ng komportable, walang mga pag-iingat. Hindi natatakot sa iyo, Ma. Umiiyak na paliwanag ni David. Pero takot siyang makipaghiwalay, sabi niya. Kung maghihiwalay kayo ngayon, ang ating 1 bilyong pisong yaman ay hahatiin. Makukuha mo ang kalahati, at magkakawatak-watak ang kumpanya. Narinig ko iyon, at sumikip ang aking dibdib hindi dahil sa selos, kundi dahil sa pandidiri, dahil sa pera. Lahat ng ito ay dahil sa pera. Sino ang bangkay sa kabaong? Tanong ko, malamig at direkta. Napalunok si David. Ang kanyang mga mata ay umiiwas sa aking tingin. Ang kanyang sagot ay nagpanginig sa aking buong katawan. Iyon. Iyon ay isang taong palaboy na may terminal cancer sa isang pampublikong ospital. Natagpuan siya ni Itay sa tulong ng isang fixer ng mga libingan. Isang kontrata sa kamatayan ang ginawa. Nangako si Armando, nabibigyan ang pamilya ng kaawa-awang lalaki ng 10 milyong piso, kapalit ng pagpayag na mamatay siya, sa ilalim ng pangalang Armando de Leon. Nang bumigay ang hininga ng lalaki, agad na isinulat ang pangalan ng aking asawa sa death certificate. Ang bangkay ay agad na inilagay sa isang selyadong kabaong na metal. Ang dahilan na ibinigay ay isang kakaibang nakakahawang sakit upang pigilan ako at ang mga kamag-anak na makita siya sa huling pagkakataon. Naalala ko ang araw na iyon. Humagulgol ako, pinapalo ang takip ng kabaong. Hinihiling na makita ang aking asawa. Ngunit si David, ang mabait na anak na ito, ang mahigpit na yumakap sa akin, na may mga peking luha. Ma, wala na si Itay, huwag mo na siyang pahirapan, sabi ng doktor. Delikado ang sakit. Baka mahawa ka. Alagaan mo ang sarili mo para sa akin. Isang perpektong palabas. Iniyakan ko ang isang estranghero. Lumuhod ako sa harap ng isang hindi kilalang bangkay, habang ang aking asawa at anak. Nakatayo sila sa aking likuran. Nagpapalitan ng mga tingin ng pagkakasabuatan. Nakahinga ng maluwag. Dahil naloko nila ang matandang ito sa pinakamasakit na paraan. Tumingin ako kay David. At pakiramdam ko, ay tumitingin ako sa isang estranghero. Ang anak na pinalaki ko ng buong kabutihan, ngayon ay kasabwat sa pinaka-immoral na panloloko sa mundo. Ang galing mo, David, sabi ko. Ang aking boses ay tuyo. Walang bahid ng pagmamahal ng isang ina. Akala ko wala ka lang pakialam. Lumalabas na isa kang demonyo. Nagmamadaling hinawakan ni David ang aking kamay. Nagmamakaawa. Ma, pinilit lang ako. Nagbanta si Itay, na itatakwil niya ako kung hindi ako tutulong. Nahirapan din ako. Hinila ko ang aking kamay, na para bang napaso. Ang mga kasinungalingan ay patuloy na lumalabas sa kanyang bibig. Ngunit nakalimutan niya ang isang bagay. Ako ang nagsilang sa kanya.
mas kilala ko siya kaysa sa sarili niya. Ang aking tingin ay diretso sa bahay na yari sa yero, sa di kalayuan. Iatras mo ang sasakyan. Utos ko. Saan tayo pupunta, ma? Naguguluhang tanong ni David. Uuwi na tayo. Tapos na ang palabas. Oras na, para magsingilan. Ang Mercedes ay bumalik sa mansyon sa Forbes Park. Dala ang isang kapaligirang mas malungkot pa kaysa sa araw ng 16 na buwan na ang nakalipas. Hindi magawang tumingin ni David sa aking mga mata. Tahimik siyang umakyat sa kanyang silid at isinara ng malakas ang pinto, tulad ng isang sugatang hayop na naghahanap ng lungga. At ako, naiwan akong nakaupo sa malawak na sala, kung saan dating nakasabit ang mga parangal sa negosyo ng aking asawa at anak. Bumabalot ang katahimikan, ngunit sa loob ng aking isipan, ang mga sigaw ng katotohanan ay naglalaban-laban. Binuksan ko muli ang safe. Sa pagkakataong ito, hindi para maghanap ng mga lumang litrato, kundi para hanapin ang sarili kong death warrant na pinirmahan ko. Isang makapal na folder ang aking kinuha. Ang aking mga mata ay nakatutok sa malamig na puting papel na may pulang selyo. Kasulatan ng donasyon ng ari-arian. Ang mga itim na salita ay tumama sa aking mga mata. Isang matinding kirot. Naalala ko ang hapon, 2 buwan, bago namatay si Armando. Nakahiga siya sa kama sa ospital, isang perpektong pag-arte ng pagkakasakit humihingal na nagsasabing gusto na niyang magpahinga. Gusto niyang ipasa ang pamamahala ng kumpanya kay David upang makapag-focus sa pagpapagaling. Si David naman ay sabik na nagdala ng mga dokumento. Bumubulong sa aking tainga. Ma, mahina na si Itay. Ang proseso ng mana ay komplikado at mataas ang buwis. Mas mabuting gumawa na lang sila ng kasulatan na ipinapasa sa akin ang pamamahala para mas madali kong patakbuhin ang negosyo at asikasuhin ang mga gastusin sa ospital ni Itay. Pumirma ka lang dito, ma. Ang mga ari-arian ay mananatili pa rin sa pamilya natin. Walang mawawala sa iyo. At ako, ang babaeng nakipaglaban sa mundo ng negosyo, sa buong buhay ko, ay naging napaka-inosente at tanga pagdating sa pamilya. Pumirma ako. Pumirma ako nang hindi man lang binabasa ang maliliit na letra sa ibaba. Pumirma ako dahil naniwala akong nag-aagaw buhay ang aking asawa, ma. Pumirma ako dahil naniwala akong ang aking kaisa-isang anak, ang aking huling sandigan. Lumalabas na hindi iyon isang special power of attorney para mamahala. Iyon ay isang tahasang pagnanakaw. Inilipat ko ang lahat ng aking shares sa mga hardware store at ang pagmamay-ari ng 3 commercial building. Sa pangalan ni David Reyes de Leon, ito ay sa pamamagitan ng isang donasyon, walang anumang kondisyon. Ngayon, sa mga legal na dokumento, ako ay isang taong walang-wala, isang matandang biyuda na nakikitira sa sariling bahay na pinagpaguran kong itayo. Napatawa ako. Isang tuyong tawa na parang tunog ng nababasag na salamin. Kaya pala sa loob ng 6 na buwan, kahit ako ang ina ng presidente ng kumpanya, nakakatanggap lang ako ng 10,000 piso buwan-buwan. Laging umuuwi si David na may malungkot na mukha, nagrereklamo sa pagkalugi ng negosyo, sa mga hindi nabebentang materyales, at sa patong-patong na utang. Inaabot niya sa akin ang sobre ng pera, na may kilos na parang nagbibigay ng limos. Mahirap ang sitwasyon ng kumpanya, ma. Kailangan kong mag-ipon ng bawat sentimo para pambayad ng interes sa bangko. Magtipid ka sana, ma. Matanda ka na. Hindi mo naman kailangan ng maraming pagkain. Naniwala ako sa kanya. Naawa ako sa aking anak. Naisip ko pang ibenta ang aking mga alahas para bigyan siya ng karagdagang puhunan. Ngunit ano ang katotohanan? Lihim siyang naglalabas ng daan-daang libo. Marahil milyon-milyong piso. Na cash. Ang perang iyon ay hindi napupunta sa malayo. Dumadaloy ito pabalik sa walang hanggang bulsa ni Mang Lito, sa sira-sirang bahay sa Tondo upang suportahan ang kanyang bagong pamilya. 10,000 para sa kanyang matandang ina, at milyon-milyon para sa kanyang ama at kerida. Isang kahihiyan hindi lamang sa pera, kundi sa aking pagkatao. Sumandal ako sa upuan, ipinikit ang aking mga mata, at binalikan ang mga alaala ng araw na iyon. Ang pag-amin ni David sa sasakyan kanina
ay umalingaw-ngaw. Pinilit ako ni Itay. Napilitan lang ako. Hindi, hindi totoo. Si Armando ay isang duwag. Sa buong buhay niya, nagtago siya sa likod ko. Takot siyang gumawa ng anumang desisyon. Kahit sa pagmamaneho, takot siyang mahuli ng pulis. Paano niya maiisip ang isang napakalaking plano tulad ng pagpapanggap na patay para takasan ng buhay? Wala siyang ganoong tapang. At lalo na't wala siyang ganoong talino para sa mga komplikadong legal na bagay. Ang nasa likod ng lahat ng ito ay si David. Ang aking anak na nagtapos ng master's sa business administration. Ang anak na laging nagsasalita tungkol sa moralidad siya. Ang direktor ng lahat ng ito. Naiintindihan niya ang batas. Samana. Alam niya na kung maghihiwalay ang kanyang mga magulang, mahahati ang yaman, mababawasan ang laki ng kumpanya, at mababawasan ang kanyang kapangyarihan. Alam niya na kung totoong mamamatay ang kanyang ama, malaki ang babayarang buwis sa mana. Tanging sa paraang ito lamang. Isang bato ang tatama sa dalawang ibon. Ang ama ay magiging malaya kasama ang kanyang kerida, nang hindi nawawalan ng ari-arian sa diborsyo. Ang anak ay makukuha ang buong yaman, nang walang gastos na kahit isang sentimo, at maitataboy pa ang kanyang matandang ina, na wala ng pakinabang. Kasabwat? Hindi. Siya ang utak. Naalala ko ang libing. Si David ay nakayuko sa tabi ng kabaong. Umiiyak ng husto. Kailangan pa siyang alalayan ng dalawang tao. Nagbigay siya ng eulogy. Ang kanyang boses ay nanginginig, na nagpaiyak sa lahat ng naroroon. Itay, masyado kang maagang umalis. Hindi man lang ako nakabawi sa iyo. Noong mga sandaling iyon, ang sakit na naramdaman ko ay parang hinihiwa ang aking puso dahil sa pagmamahal sa aking asawa at anak. Ngayon, kapag iniisip ko ito, nasusuka lang ako, hindi iyon luha. Umiyak siya dahil matagumpay na naisagawa ang palabas. Umiyak siya dahil mula ngayon, ang 1 bilyong pisong yaman ay nasa kanyang bulsa na. At ang dahilan ng nakakahawang sakit para agad na selyuhan ng kabaong, ay tiyak na ideya rin niya para pigilan akong makita ang aking asawa sa huling pagkakataon. Isang napakagaling na aktor. At ang tanging manonood na naloko ay ang mismong nagsilang sa kanya. Tumayo ako, lumapit sa bintana, at tumingin sa hardin kung saan nalalagas ang mga dahon. Ang dilim ay nilalamon ang hardin, tulad ng madilim na katotohanan na kalalamon lamang sa natitirang pagmamahal ng isang ina sa akin. Hindi na ako umiyak. Ang luha ay isang luho, para sa mga tao, para sa mga demonyong nag-aanyong mga mahal sa buhay. Ang kailangan nilang matanggap ay hindi luha, kundi parusa. Inalis ko ang larawan ng masayang pamilya sa aking mesa at ibinagsak ito sa sahig. Ang tunog ng nabasag na salamin ay umalingaw-ngaw sa tahimik na gabi. Kung ano ang akin, babawiin ko. Bulong ko sa aking sarili. Ang aking boses ay kasing lamig ng yelo. Wala nang bahid ng panginginig. Ang kasalanang ginawa ninyo, pagbabayaran ninyo. Ang mahina at mapagtiwalang si Sofia ng kahapon ay namatay na kasama ng pekeng libing na iyon. Ngayon, sa bahay na ito, ang natitira na lang ay isang babaeng isinukol sa pader at nagsisimula na siyang maghasa ng kanyang mga kuko. Kinuha ko ang telepono at hinanap ang numero ng isang pribadong ahensya ng investigador na nakita ko sa isang anunsyo, ngunit hindi ko inakalang kakailanganin ko. Ngayon pa lang talaga magsisimula ang laro. Kinaumagahan, hindi ako pumasok sa opisina at hindi rin ako nakipag-away kay David. Tahimik akong nagpunta sa bangko at kinuha ang lahat ng laman ng aking savings account, ang tanging personal na perang itinago ko sa loob ng 30 taon na hindi kasama sa aming conjugal property at walang kaugnayan sa kumpanya. Ito ang aking huling salbabida na itinabi ko para sa aking sarili, sakaling magkasakit. At ayaw kong abalahin ang aking mga anak. Hindi ko inasahan na gagamitin ko ito para bilhin ang katotohanan tungkol sa aking buhay. Nakipag-ugnayan ako sa isang mapagkakatiwalaang pribadong ahensya ng investigador sa Cebu. Pinili ko ang taga Visayas para maiwasan ang anumang pagtagas ng impormasyon sa Maynila, kung saan maaaring umabot ang mga koneksyon
ni David at Armando. Ang nakipagkita sa akin ay isang lalaking nasa katanghaliang gulang, matipid magsalita, at may mga matang matalas na parang kutsilyo. Hindi ko kailangan ng ebidensya ng pangangaliwa. Sabi ko, inilapag ang paunang bayad sa mesa. Malinaw ang aking boses. Kailangan kong malaman. Ayon sa batas, sino ang lalaking ito? At saan napupunta ang pera ng aking anak? 10 araw. Iyon ang haba ng panahong namuhay ako sa impyerno ng pagkukunwari. Sa umaga, nagdarasal pa rin ako. Sa hapon, nagluluto pa rin ako. At tinatanggap ko pa rin ang 10,000 pisong allowance mula kay David, na may pagpapakumbaba ng isang ulyanin na matanda. Ngunit pagsapit ng gabi, gising ako, naghihintay ng mga ulat mula sa kadiliman. Sa ika-10 araw, isang makapal na folder ang ipinadala sa akin sa pamamagitan ng express delivery. Isinara ko ang pinto ng aking silid, nagsuot ng puting guwantes, at maingat na binuksan ang bawat pahina ng dokumento. Ang katotohanan ay mas brutal at kasuklam-suklam kaysa sa anumang pelikula na napanood ko. Una, ang pagkakakilanlan ng namatay. Si G. Armando de Leon ay namatay na. Ang lalaking nakatira sa tondo ay nagngangalang Leonilo Santos. Natunto ng investigador ang pinagmulan ng lumang sedula na ginagamit niya. Ito ay pagkakakilanlan ng isang taong nalunod sa isang ilog noong 1990 sa Mindanao, na muling binuhay ng isang sindikato ng mga pekeng dokumento. Si Armando, o ngayon ay Mang Lito, ay nabubuhay ng patago na parang isang daga. Walang health insurance, walang bank account sa sariling pangalan. Ang lahat ng kanyang pag-iral ay nakasalalay sa cash at sa proteksyon. Ikalawa, ang maduming pera. Ang mga pahina ng bank statement na puno ng mga numero ay nagpasakit sa aking mga mata. Hindi nalulugi sa negosyo si David. Ang kumpanya ay kumikita pa rin ng milyon-milyon bawat quarter. Ngunit si David, ang aking anak na may master's degree sa ekonomiya, ay nagtayo ng isang sopistikadong sistema ng mga dummy company. Maraming money transfer sa ilalim ng pangalang pagbabayad para sa mga materyales, gastos sa transportasyon, at cash advance para sa proyekto ay inililipat sa isang account na nakapangalan kay Lorna Torres. Bawat buwan, ang halaga ay nasa 200 hanggang 300,000 piso. Tiningnan ko ang mga numerong iyon, at pagkatapos ay ang 500 pisong natitira sa aking pitaka, ang perang kailangan kong pagkasayahin para sa isang linggong pamamalengke. Kumulo ang dugo sa aking katawan. Ninanakaw niya ang aking pinaghirapan. Ninanakaw niya ang yaman ng aming angkan para suportahan ang kanyang ama at kerida, habang hinahayaan niyang mamuhay ang kanyang ina sa kakarampot na limos. Ngunit ang pinaka nagpakilabot sa akin ay hindi ang mga numero, kundi ang isang maliit na USB drive na nasa loob ng sobre. Nagtanim ang investigador ng listening device sa telepono ni David. Nang isang beses na iwan niya ito sa kanyang paboritong coffee shop, isinaksak ko ang USB sa aking laptop at isinuot ang headphones. Sa madilim na silid, ang pamilyar na boses ng 2 lalaki ay umalingaw-ngaw. Malinaw na parang nakatayo sila sa aking likuran. Hello? Tay? Nailipat ko na ang pera para sa buwang ito. Sabihin mo kay Aling Lorna na dahan-dahan lang sa pag-withdraw. Huwag masyadong maging magarbo sa pamimili, pabulong na sabi ni David. Marahil ay nagtatago siya sa banyo ng kumpanya. Oo, alam ko. Kumusta na ang matandang yan? May hinala ba siya? Umalingaw-ngaw ang boses ni Armando. Medyo garalgal ngunit mayroon pa ring mapanghamak na tono na dati kong inakalang dignidad. Ano namang malalaman ni Mama, Tay? Tumawa si David. Ang kanyang tawa ay parang isang drill na tumutusok sa aking tainga. Buong araw nagdarasal at paulit-ulit na nagsasalita. Noong isang araw, nagreklamo ako tungkol sa pera. Muntik na niyang ibenta ang kanyang gintong kwintas na mana pa para bigyan ako ng pera. Iniisip ko nga na sa susunod, sasabihin kong may malaking utang ang kumpanya para pilitin siyang ilipat sa pangalan ko itong mansyon sa Forbes Park. Kapag nangyari yon, pwede na siyang tumira sa lansangan. Tayo naman tay, magpapakasaya na. Magaling! Ang galing ng anak ko!
Humalakhak si Armando. Tandaan mo, galingan mo ang pag-arte. Huwag mong ipapahalata na bumili ako ng ilang lote sa probinsya na nakapangalan sa anak ni Lorna. Inablot ko ang headphones. Sumikip ang aking dibdib. Tumakbo ako sa banyo at nagsuka. Tinawag nila akong matandang yan. Pinagtawanan nila ang aking tiwala at sakripisyo at plano pa nila akong itapon sa lansangan para makuha ang huling bahay na pag-aari ko. Ang lugar kung saan nakatira ang alaala ng aming mga ninuno. Ang lugar na pinaghirapan ko bawat isang ladrilyo. Naghilamos ako ng malamig na tubig. Tinitingnan ang babae sa salamin payat. Matanda, na may maitim na bilog sa ilalim ng mga mata. Ngunit sa kaibuturan ng mga matang iyon, ang mahinang apoy ng pagpapasakop ay tuluyan ng namatay. Pinalitan ito ng isang matalas at malupit na tingin, ng isang maninila na kagigising lang. Bumalik ako sa aking mesa at binuklat ang huling pahina ng folder. Isang medical certificate na nagsasabing may stage 4 lung cancer, si Ginoong Juan de la Cruz. Isang taong palaboy. Ang petsa ng kanyang pagkamatay ay tugma sa petsa ng pagkamatay ni Armando. Isang sulat kamay na kasunduan sa pagitan ni David at ng pamilya ni G. de la Cruz. Nangangakong magbabayad ng 10 milyong piso kapalit ng kanilang katahimikan at ng bangkay. Sapat na. Nasa aking mga kamay ang bangkay ng kapalit, ang pagkakakilanlan ng nagkunwaring patay, ang ebidensya ng pandarambong ng aking suwail na anak, at maging ang kanilang mga kasuklam-suklam na pag-amin mula mismo sa kanilang mga bibig. Tinipon ko ang lahat ng dokumento at inilagay sa isang bagong briefcase na may kombinasyon. Ito ay hindi lamang ebidensya. Ito ang hatol na kamatayan para sa marangya at peking buhay na tinatamasa ng mag-ama. Bukas ng umaga, hindi ako mamamalengke. Makikipagkita ako sa isang abogado. Isang madramang reconciliation party ang naghihintay sa kanila. At ako ang magiging punong abala. Ang briefcase na puno ng ebidensya sa aking mga kamay ay parang isang magazine ng baril na puno na ng bala. Ngunit para kalabitin ang gatilyo, kailangan ko ng isang bihasang marksman. Nagpunta ako sa opisina ni Attorney Banzon, isang babaeng kilala bilang Soro sa mundo ng litigasyon sa Maynila. Hindi ako inalok ni Banzon ng kape o anumang formalidad. Binuklat niya ang folder mula sa investigador. Ang kanyang mga mata sa likod ng makapal na salamin ay nagliwanag na may malupit na interes. Ginang De Leon, malalim ang kanilang plano, ngunit nakalimutan nila ang pinakapangunahing prinsipyo. Sabi ni Banzon. Itinutok ang kanyang daliri sa mesa. Ang kasulatan ng donasyon na pinirmahan ninyo ay isang civil transaction na nakabatay sa karapatan sa mana at kusang loob na pagbibigay. Ngunit kung mapapatunayan nating buhay si G. Armando, ang buong proseso ng paglipat ay ituturing na isang paraan ng iligal na paglilipat ng ari-arian at pandaraya sa loob ng kasal. Tumingin siya sa akin. Isang matalas na ngiti ang sumilay. Hindi lang natin mababawi ang mga ari-arian, maaari rin natin silang ipakulong dahil sa estafa at tax evasion. Handa ka bang isugal ang lahat? Isusugal ko ang lahat. Sagot ko ng walang pag-aalinlangan. Wala na akong maaaring mawala, maliban sa mga traidor. Noong weekend na iyon, tinawagan ko si David at ang kanyang asawa para maghapunan. Ang boses ko sa telepono ay nanginginig at mahina. Akmang-akma sa isang matandang babae na nag-aalala sa kanyang kalusugan at naghahanap ng suporta. Maaga akong pumasok sa kusina upang lutuin ang mga paboritong pagkain ni David, lumpiang Shanghai at sinigang na baboy. Ang mabangong amoy ng pagkain ay kumalat sa buong mansyon. Lumilikha ng isang pekeng pakiramdam ng init ng pamilya. Sa hapagkainan na may puting mantel, naglagay ako ng isang malaking florera ng puting rosas. Nakatago sa ilalim ng mga bulaklak ay hindi tubig, kundi isang state-of-the-art na digital voice recorder. Ang ilaw nito ay tinakpan ko ng itim na tape. Dumating si David, kasama ang kanyang asawang si Lara. Pumasok ang aking manugang. Tinitingnan ang paligid ng bahay, na may mga mata ng isang arkitekto na nagpaplanong gibain at muling itayo ito. Pinuri niya ang chandelier at ang sofa set, ngunit nabasa ko sa kanyang mga mata ang pagnanasang magmay-ari. Ma, bakit ang dami mong niluto?
May sakit ka. Dapat nagpapahinga ka, sabi ni David umupo. Matanda na ako. Hindi ko alam kung kailan ako kukunin. Buntong hininga ko, nanginginig ang kamay habang naglalagay ng lumpia sa plato ng aking anak. Ilang gabi na akong nananaginip na binibisita ako ng iyong ama. Sinisisi ako dahil hindi ko raw inaalagaan ang kanyang apo. Nang marinig ito, nagliwanag ang mga mata ni David. Nakagat na ng isda ang pain. Talagang milagroso si Itayma, mabilis na sabi ni David. Ibinaba ang kanyang kubyertos. Sa totoo lang, balak ko na ring sabihin sa iyo. Itong mansyon ay nakapangalan pa rin sa iyo. Pero magiging komplikado ang mga legal na proseso sa hinaharap at tumataas pa ang buwis sa mana. Nag-atubili siya at sumulyap sa kanyang asawa. Mabilis na sumingit si Lara. Opo, ma. Baka mas mabuti kung ipangalan niyo na po sa asawa ko. Kami lang naman po ang maghahawak ng pangalan. Dito pa rin naman po kayo titira. Aalagaan ka namin hanggang sa huli. Kung gagawin natin ito ng maaga, makakatipid tayo ng milyon-milyon sa buwis. Yumuko ako. Nagkukunwaring nag-iisip. Hinahaplos ang laylayan ng aking damit. Pero kumusta na ang kumpanya? Sabi mo palagi kang nalulugi. Kung ipapangalan ko sa inyo, at malugi ang kumpanya, baka kunin ng bangko. Saan ako titira? Tumawa ng malakas si David. Puno ng kumpiyansa ng isang taong alam na panalo na siya. Huwag kang mag-alala, ma. Maayos ang takbo ng kumpanya. Sinasabi ko lang na nalulugi para makaiwas sa buwis. At ibinaba niya ang kanyang boses na parang may sikreto. Tsaka, may mga gastusin ako para sa mga koneksyon, para alagaan ng mga business partners, at para na rin sa mga gastusin sa puntod ni Itay. Hindi naman iyon pwedeng iresibo. Gastusin para sa koneksyon ang magandang pangalan na ibinigay niya sa pagsuporta sa kanyang ama at Querida. Talaga? Akala ko kung saan mo dinadala ang pera. Tumango ako at tumingin diretso sa kanyang mga mata. Kung ganoon, panatag na ako. Sa Lunes, sabihin mo sa abogado na ihanda ang mga papeles. Pipirmahan ko. Talaga po, ma. Ang bait niyo po, sigaw ni Lara. Muntik nang pumalakpak. Sinubukan ni David na manatiling kalmado. Ngunit nanginginig ang kanyang kamay na may hawak na baso ng alak. Dahil sa tuwa, ang hapunan ay nagpatuloy sa kanilang masayang pag-uusap. Pinag-usapan nila kung anong kulay ipipintura ang mga silid at kung papalitan ang gate. Nakaupo ako roon, ngumunguya ng kanin, na parang wax, tahimik na pinapanood ang kasakiman, na sumasayaw sa mga mukha ng mga taong dati kong tinawag na pamilya. Nang mawala na ang sasakyan ng mag-asawa sa likod ng gate, nawala ang maamong ngiti sa aking labi. Lumapit ako sa hapagkainan. Itinaas ang plorera at kinuha ang voice recorder. Ang pulang ilaw ay kumikislap pa rin. Ang buong pag-uusap ay naitala na. Ang pag-amin sa tax evasion. Ang pag-amin sa mga gastusing walang resibo. At higit sa lahat, ang pagpilit at panlilinlang sa akin na ilipat ang ari-arian gamit ang maling impormasyon tungkol sa pinansyal na kalagayan. Tinawagan ko si Attorney Banson. 9:00 na ng gabi. Nakuha ko na ang kailangan mo, sabi ko. Malamig ang boses. Na-record ko lahat. Inamin niya ang lahat. Magaling, Ginang De Leon, masiglang sabi ni Banson. Naihanda ko na ang petisyon. Bukas ng 8:00 ng umaga. Matatanggap ng korte ang hiling para sa isang temporary restraining order. Ipa-freeze natin ang lahat, personal accounts, company accounts, at ititigil ang lahat ng transaksyon sa real estate na may kaugnayan sa pangalang David Reyes de Leon. Sa Lunes, kapag dala-dala niya ang mga papeles para sa bahay, isang court order ang sasalubong sa kanya. Ibinaba ko ang telepono, tumingin sa madilim na gabi sa labas. David, gusto mo ang bahay na ito para maprotektahan ang yaman? Sige. Poprotektahan ko ito mula sa kasakiman mo. Ngayong gabi, ang huling mahimbing na tulog ng aking anak. At para sa akin, ito ang unang gabi sa loob ng 6 na buwan na hindi ko kailangang magdasal para sa peking kapayapaan. Ang kapayapaan ko ngayon ay nasa kamay ng batas at ng parusa. Kinaumagahan ng Lunes, isang biglaang buhos ng ulan ang bumagsak sa Maynila, hinuhugasan ang alikabok sa mga dahon
ng mga matatandang puno, ngunit hindi nito kayang hugasan ang duming malapit nang mabunyag sa punong tanggapan ng aming kumpanya ng construction supplies. Nakaupo ako sa sala, humihigop ng tsaa, habang ang aking mga mata ay nakatutok sa screen ng iPad na konektado sa CCTV system ng kumpanya. 8:00 ng umaga, tamang-tama sa oras ng pagpasok. Sa screen, pumasok si David sa opisina ng general manager na may karaniwang pagmamataas. Sumisipol siya. Habang pinapaikot-ikot ang susi ng kanyang kotse, marahil ay nangangarap na sa hapon, ay pipirmahan na niya ang mga papeles para mailipat sa pangalan niya ang mansyon. Ngunit ang pangarap na iyon ay nabasag sa loob lamang ng 10 minuto. Tumunog ang telepono ko, si David. "Ma, anong ginawa mo?" Ang boses niya ay basag at sumisigaw, kaya't kinailangan kong ilayo ang telepono sa aking tainga. Bakit sinabi ng bangko na frozen ang mga account? Bakit hindi matuloy ang pag-transfer ng pera para sa deposito sa lupa kaninang umaga? Anong ginawa mo sa account na pinagkatiwalaan kita? Kalmado kong hinipa ng aking tsaa. At sumagot ng maikli. Wala akong ginawa. Ang batas ang gumawa niyan. At ibinaba ko ang telepono. Tumayo ako. Inayos ang aking elegante at itim na bestida. At tinawag ang driver. Dalhin mo ako sa opisina. Oras na para linisin ang basura. Pagpasok ko sa lobby ng kumpanya, ang sitwasyon ay magulo. Parang isang palengkeng nagkakagulo. Nagkukumpulan ang mga empleyado. Nagbubulungan. Walang tigil ang pagring ng mga telepono mula sa mga supplier na naniningil ng utang. Nakatayo si David sa gitna ng silid. Ang kanyang mukha ay pulang-pula. Pinagpapawisan ng husto. Hinahampas ang mesa habang sinisigawan ng chief accountant. Nang makita niya ako, sumugod siya na parang isang galit na hayop. Hoy, matanda! Nasisiraan ka na ba ng ulo? Pinapa-freeze mo ang mga ari-arian. Mamamatay ang kumpanya. Gusto mo ba akong patayin? Hindi ako kumurap. Tinitigan ko ng diretso ang anak kong naglalaway sa galit dahil sa pera. Ang kumpanyang ito ay dugot pawis naming magulang mo. Mas gugustuhin ko pang ako mismo ang sumira nito, kaysa hayaan kang gamitin ito para suportahan ang mga parasitiko na sumisipsip ng dugo. Sakto sa sandaling iyon, isang grupo ng mga pulis ang pumasok. Ang kapaligiran sa silid ay biglang tumahimik. Ang nangunguna ay isang koronel mula sa Criminal Investigation and Detection Group, CIDG. Ginoong David Reyes de Leon? Tanong ng koronel. Matigas ang boses. Natigilan si David. Napaatras hanggang sa mabangga ang gilid ng mesa. Nakatanggap kami ng formal na reklamo at mga ebidensya tungkol sa mga kasong tax evasion, pamemeke ng mga dokumento, at embezzlement. Hinihiling namin ang iyong kooperasyon. Lumingon si David sa akin. Ang kanyang tingin ay mula sa galit ay naging pagmamakaawa. Ngunit nanatili akong nakatayong malamig, na parang isang estatwa. Sinenyasan ng koronel ang isang kasama, na naglapag sa mesa ng isang makapal na folder, ang kopya ng lahat ng aking nakalap, ang mga peking resibo para sa mga transfer kay Lorna, ang mga bank statement ng maduming pera, at ang recording ng kanyang pag-amin noong Sabado ng gabi. Hindi po totoo yan. Ma, sabihin mo sa kanila. Ma, tulungan mo ako. Pautal-utal na sabi ni David. Nanginginig ang mga kamay at paa. Ngunit hindi pa doon nagtatapos ang kanyang trahedya. Muling bumukas ang pinto. Si Lara, ang aking pinakamamahal na manugang, ay pumasok na nagmamadali. Marahil ay may nagbalita sa kanya mula sa loob ng kumpanya. Nang makita niya ang mga pulis na nakapaligid sa kanyang asawa, hindi siya lumapit para ipagtanggol o aluin ito. Natigilan siya, ang kanyang mga mata ay mabilis na lumibot, kinakalkula ang sitwasyon nang mas mabilis pa sa isang computer. Niloko mo ako! Sigaw ni Lara. Itinuturo si David. Sabi mo, aayusin mo lahat ng utang. Sabi mo, kontrolado mo lahat ng yaman. Anong nangyari ngayon? Dumating ang mga pulis. Baon ka sa utang. Idadamay mo pa ako sa pagbagsak mo. Mahal, kumalma ka. Ano bang sinasabi mo?
Gulat na tanong ni David sa kanyang asawa. Anong kumalma? Matagal na akong naghihinala. Ginagamit mo ang pera para suportahan ang tatay mo at ang kerida niyang taga-probinsya. Ngayon, hahayaan mo kaming mag-ina na mapunta sa lansangan. Mabilis na lumingon si Lara sa akin. Ang kanyang tono ay nagbago ng 180 degrees. Naging mapanuyo at kaawa-awa. Ma, alam niyo naman pong wala akong kinalaman dito. 'Di ba? Biktima lang din po ako. Huwag niyo po akong hayaang madamay. Pagkasabi niyon, dali-dali niyang kinuha ang kanyang designer handbag na alam kong binili gamit ang perang ninakaw sa kumpanya at akmang tatalikod para umalis. Tigil, sabi ko. Ang boses ko ay hindi malakas, ngunit sapat ang awtoridad nito para mapatigil si Lara. Akala mo inosente ka? Sino ang nag-udyok sa kanya na ipangalan sa inyo ang bahay? Sino ang nagpakasasa sa maruming perang iyon? Umuwi ka na sa mga magulang mo at hintayin mo ang subpina. Namutla si Lara at tahimik na tumabi sa isang sulok. Hindi na nangahas magsalita. Lumapit ako kay David. Ngayon, para siyang basang sisiw, wala nang bakas ng pagiging isang matagumpay na negosyante. Mapapatawad ko pa ang isang suwail na anak, David. Sabi ko. Bawat salita ay parang pako na ibinabaon sa hangin. Mapapatawad ko pa kung nalugi ka sa negosyo o nawalan ng pera. Pero hinding-hindi ko mapapatawad ang isang anak na nagplano ng pagkamatay ng sarili niyang ama. Niloko ang sarili niyang ina para suportahan ang ibang pamilya gamit ang sakit na idinulot niya sa nagsilang sa kanya. Ma, nagkamali po ako. Lumuhod si David. Tumutulo ang luha at sipon. Hindi ka nagkamali. Umiling ako. Isa kang kriminal. At ang mga kriminal ay kailangang pagbayaran ang kanilang kasalanan. Isang pulis ang lumapit at binasa ang arrest warrant. Hindi lamang mga kasong pang-ekonomiya. Ang pinakamabigat na kaso ay binasa sa huli. Pamimeke ng selyo at mga dokumento ng ahensya ng gobyerno na direktang may kaugnayan sa peking death certificate ni G. Ahmad de Leong. Ang tunog ng posas na kumalatog sa pulsuhan ni David ay nakakakilabot. Klang, isang tuyong tunog na nagwakas sa marangyang buhay ng aking suwail na anak. Dinala siya palabas ng 2 pulis. Habang dumadaan siya sa aking harapan, lumingon siya sa huling pagkakataon. Ang kanyang mga mata ay puno ng paninisi at kawalan ng pag-asa. Ngunit hindi ko siya tiningnan. Tumingin ako sa bintana, kung saan tumila na ang ulan. Nag-iwan ng isang kulay abong kalangitan. Nang gabing iyon, mag-isa akong nakaupo sa malawak na mansyon. Binuksan ko ang iPad at pinanood muli ang video mula sa security camera kaninang umaga. Paulit-ulit kong pinanood ang sandaling pinoposasan si David. Walang luhang pumatak. Ang puso ko ay tuyo na parang isang patay na ilog. Nawalan ako ng asawa. Ngayon, ako mismo ang nagpakulong sa aking anak. Sasabihin ng ibang tao na ako ay malupit at walang puso. Ngunit hindi nila alam na para protektahan ang natitirang dignidad ng isang tao. Minsan kailangan ng isang babae na putulin ang isang nakalalasong tumor sa kanyang katawan. Kahit na ang tumor na iyon ay may pangalang anak. Pinatay ko ang screen. Bukas, may mas mahalaga pa akong gagawin. Kailangan kong buhayin ang isang taong patay na para mamatay siyang muli. Sa pagkakataong ito, ang mamamatay ay ang kanyang karangalan at kalayaan. Nang hapong iyon, ang huling sinag ng araw ay nagbigay ng isang maputlang dilaw na kulay sa mga nagbabalat na pader ng makipot na eskinita sa tondo na tila sumasalamin sa malagim na katapusang magaganap. Matapos ihatid ang aking kaisa-isang anak sa kulungan, hindi ako umuwi para magpahinga. Kailangan kong bunutin hanggang sa ugat ang tumor na nana sa loob ng 20 taon. Huminto ang aking sasakyan sa bungad ng eskinita. Bumaba ako. Kasama ko si attorney, Banzon at 2 pulis mula sa lokal na presinto. Naglakad kami patungo sa bahay na yari sa yero na may halamanan ng bougainvillea, ang sira-sirang pugad na ipinagpalit ng aking asawa sa kanyang buong karangalan. Kumatok ako sa pinto, 3 tuyong katok. Ang nagbukas ay si Lorna. Nakasuot siya ng apron.
ang kanyang mga kamay ay may bakas pa ng harina. Marahil ay naghahanda siya ng hapunan para sa pagdating ng kanyang asawa. Nang makita niya ang mga pulis, ang maamong ngiti sa kanyang labi ay naglaho, napalitan ng takot ng isang karaniwang mamamayan. Pautal-utal niyang sabi. Pinupunasan ang kanyang mga kamay sa apron. Humakbang ako pasulong at tinanggal ang aking salaming pang-araw. Natigilan si Lorna. Marahil ay pamilyar sa kanya ang aking mukha. 20 taon na ang nakalipas. Yumuyo ko siya habang naglilinis ng sahig sa aking bahay. Tinatawag akong ma'am. Lorna, ang tagal na nating hindi nagkita. Hindi mo na ba ako nakikilala? Tanong ko. Ang boses ko ay mahinahon, ngunit nagyayelo. Nanlaki ang kanyang mga mata. Ang kanyang mga balintataw ay lumiit. Ikaw? Ikaw si Ginang Sofia? Bakit ka nandito? Hindi ako sumagot. Sa halip ay pumasok ako sa loob ng bahay. Ang bahay ay masikip, amoy amag, at murang pagkain. Sa dingding ay nakasabit ang isang larawan ng isang masayang pamilya. Si Armando, si Lorna, at ang kanilang 2 anak, sa larawan. Ang aking asawa ay nakangiti ng malapad ang ngiti ng isang lalaking akala niya ay nakatakas na siya sa kanyang mga responsibilidad. Mula sa aking handbag, inilabas ko ang aming luma at naninilaw na marriage contract na maingat na nakalaminate, kasama ang aming itim at puting litrato sa kasal noong 1985. Inilapag ko ang mga ito sa isang sira-sirang plastik na mesa. Tingnan mong mabuti, sabi ko. Itinuturo ang dokumento. Ang lalaking tinatawag mong asawa, ano ang sinabi niya sa iyo? Napatay na ang kanyang asawa, na isa siyang biyudo na nag-aalaga ng anak? Nanginginig na kinuha ni Lorna ang dokumento. Ang kanyang mukha ay namutla. Sabi ni Lito, namatay daw ang asawa niya sa cancer noong taong 2000. Hindi pa patay ang asawa niya. Sabi ko, bawat salita ay malinaw at mabagal. Nakatayo siya ngayon mismo sa harap mo. Nabitiwan ni Lorna ang dokumento at napaatras. Bumubulong. Hindi maaari. Napakabait niya. Hinding-hindi siya magsisinungaling. Sakto sa sandaling iyon, ang pamilyar na tunog ng isang motorsiklo ay narinig sa labas. Ang maingay na tambutso, ang kumakaskas na preno. Mahal, may masarap tayong ulam ngayon. Ang boses na iyon, ang boses na bumulong sa aking tabi sa loob ng maraming taon, ngayon ay tunog mura at karaniwan. Pumasok si Armando, o Mang Lito, sa pinto. Ngunit ang ngiting iyon ay agad na nanigas nang makita niya ako, at pagkatapos ay ang 2 pulis na seryosong nakatayo sa gitna ng bahay. Ang supot ng pagkain ay bumagsak sa sahig. Ang mga susi sa kanyang kamay ay nahulog din. Lumikha ng isang matunog na kalansing sa katahimikan. Ang kanyang mukha ay nagbago mula sa pula, naging kulay ube, at pagkatapos ay namutla na parang papel. Ang unang reaksyon ng isang may kasalanan ay hindi magpaliwanag, kundi tumakas. Mabilis siyang tumalikod at akmang tatakbo palabas, ngunit huli na. Mabilis siyang hinawakan ng 2 pulis sa magkabilang braso. Ginoong Leonilo Santos. A. K. A. Armando de Leon. Manatili kang nakatayo. Matigas na sabi ng isang pulis. Nanginginig si Armando. Ang kanyang mga binti ay nanghina na parang walang buto. Tumingin siya sa akin ang tingin ng isang dagang na corner. Nagmamakaawa at natatakot. Sofia, bakit ka? Ngunit ang unang nagsalita ay hindi ako, kundi si Lorna. Ang babaeng pagod sa trabaho ay sumugod at kinuwelyuhan ang lalaking pinagkatiwalaan niya sa loob ng maraming taon. Lito! Anong ibig sabihin nito? Niloko mo ako, ha? Sabi mo biyudo ka. Sigaw ni Lorna. Bumubuhos ang luha. Ipinagbili ko ang lupa namin sa probinsya para ibigay sa iyo ang pera para sa negosyo. Sabi mo magtatayo ka ng pagawaan ng muebles. Saan mo dinala ang pera? Niloko mo ako. Pinanood ko ang eksenang iyon. Hindi ako nakaramdam ng kasiyahan, kundi awa. Lumalabas na hindi lang asawa't anak ang niloko niya. Niloko rin niya ang kanyang kerida,
Gumawa siya ng imahe ng isang kaawa-awang, mabait na lalaki para makakuha ng pera mula sa babaeng ito na madaling maniwala. Ang buong buhay niya ay isang malaking kasinungalingan. Lumapit ako at sinenyasan si Lorna na tumigil. Tumayo ako sa harap ng aking asawa, ang lalaking sinamba ko sa buong buhay ko, na ngayon ay mukhang kaawa-awa sa kanyang maruming damit trabaho. Armando, tinawag ko ang kanyang tunay na pangalan. Napakagaling mong umarte bilang isang patay. Umiyak ako, nagdalamhati, nagtayo ng altar, at binilhan ka ng pinakamahal na urn sa Paraiso Memorial Park. Yumuko siya. Hindi magawang tumingin sa akin. Gusto mong mamatay para maging malaya. Para makasama ang iyong kerida. Para takasan ang iyong mga responsibilidad, hindi ba? Pagpapatuloy ko. Ang boses ko ay kasing lamig ng hatol ng isang hukom. Sige, ibibigay ko ang gusto mo. Lumapit ako sa kanyang tainga at bumulong, ngunit sapat na malakas para marinig ng buong silid. Ayon sa batas, si Armando de Leon ay patay na. Mayroon ng death certificate, kaya lahat ng ari-arian bahay, kumpanya ay pag-aari ng biyuda. Ako, wala kang karapatan, kahit sa isang ladrilyo. Biglang itinaas ni Armando ang kanyang ulo, nanlalaki ang mga mata. Sofia, hindi mo pwedeng. Pwede, putol ko sa kanya. Isang mapait na ngiti ang sumilay. At sino ang nakatayo rito? Si Leonilo Santos. Isang taong gumagamit ng pekeng dokumento. Isang taong walang nakaraan. Walang ari-arian. At ngayon, isang kriminal na nahaharap sa kasong estafa at paglabag sa batas laban sa concubinage. Pinili mong umalis, Armando. Ngayon, tamasahin mo ito. Ngunit hindi sa 1,000,000 pisong libingan, kundi sa kulungan. Tumalikod ako at naglakad palayo. Iniwan ang hagulgol ni Lorna at ang desperadong paghinga ng taksil na lalaki. Lubog na ang araw. Paglabas ko sa madilim na eskinita, huminga ako ng malalim. Ang hangin sa labas ay marumi at maalikabok. Ngunit para sa akin ngayon, ito ang pinakasariwang hangin sa lahat. Ibinalik ko ang katotohanan sa lugar nito. At ibinalik ko siya sa lugar na nararapat sa kanya sa kawalan. Ang paglilitis sa kaso, para kanselahin ang deklarasyon ng pagkamatay ni G. Armando de Leon, ay ang pinakatrahedyang komedya na nasaksihan ko sa loob ng mahigit 60 taon ng aking buhay. Karaniwan, ang mga tao ay lumalaban para mabuhay, para kilalanin ang kanilang pag-iral. Ngunit ang aking asawa, napilitan siyang patunayan na hindi pa siya patay, para lamang magkaroon ng legal na kapasidad na makulong. Nakaupo ako sa unang hanay. Ang aking eleganteng itim na damit ay salungat sa marumi at kaawa-awang hitsura ng lalaking nakatayo sa harap ng hukom. Si Armando, na dating kagalang-galang sa kanyang upuan bilang presidente, ngayon ay kailangang ilahad ang kanyang 10 maruruming daliri para kunan ng fingerprint upang ikumpara sa lumang datos mula sa gobyerno. Ang proseso ng batas ay malamig at eksakto. Pagsusuri ng DNA, paghahambing ng mga pisikal na katangian, testimonya ng mga saksi, lahat ay humantong sa iisang konklusyon. Ang nasa loob ng kalahating milyong pisong urn ay isang taong hindi kilala. Habang si G. Armando de Leon ay buhay pa at humihinga, nang ipukpok ng hukom ang kanyang malyete sa mesa, idinedeklara ang pagkansela ng death certificate ni G. Armando de Leon. Nakita kong bumagsak ang kanyang mga balikat. Ang muling pagkabuhay na ito ay hindi isang himala, kundi isang hatol na kamatayan para sa kanyang malayang buhay. Sa sandaling kinilala siya ng batas bilang buhay, agad na tumayo si Attorney Banzon upang isumite ang isa pang makapal na folder sa korte. Your Honor, dahil si G. Armando ay buhay, lahat ng kasulatan ng donasyon ng ari-arian na ginawa pabor kay G. David Reyes de Leon ay isinagawa batay sa panlilinlang at pagtatago ng impormasyon upang iligal na ilipat ang mga ari-arian sa panahon ng kanilang pagsasama. Hinihiling naming ideklarang walang bisa ang mga transaksyong ito, walang anumang pagtutol ang makapagliligtas sa kanila. Ang batas ay makatarungan, ngunit napakalupit din sa mga mandaraya.
Dahil nagpanggap si Armando na patay, para takasan ang kanyang mga obligasyon at ilipat ang mga ari-arian. Mabilis na naglabas ng desisyon ang korte, ibinabalik ang estado ng kanilang conjugal property bago ang kanyang pekeng pagkamatay. Ang 1 bilyong piso ay bumalik sa usapan. At ako, bilang ang legal na asawang niloko, ay agad na nagsampa ng petisyon para sa diborsyo sa korte mismo. Sa mabilis na pagdinig para sa hatian ng ari-arian, inilabas ng aking abogado ang kanyang huling alas ang hindi maikakailang ebidensya ng pangangaliwa ni Armando, ang kanyang pakikipag-live-in sa ibang babae, at ang kanyang pekeng pagkamatay para makaiwas sa buwis at maglipat ng ari-arian. Ipinag-utos ng korte na 80% ng conjugal property ay mapunta sa akin, 80% para sa aking kabataan, para sa aking sakripisyo, at para sa sakit ng pagkakanulo. Ang natitirang 20% para kay Armando, na malaki pa rin kung tutuusin, ay agad na na-freeze. Bakit? Upang siguraduhin ang pagbabayad ng mga danyos, bayad sa life insurance company na kanyang niloko, pagsasauli ng mga perang ninakaw mula sa kumpanya, at multa para sa pamemeke ng mga pampublikong dokumento. Ang huling resulta, lumabas si Armando sa korte na literal na walang-wala. Walang bahay, walang pera, walang karangalan, at may bitbit na kasong kriminal habang pansamantalang laya at bawal umalis ng lungsod habang hinihintay ang paglilitis. Nang hapong iyon, maulap ang langit sa Maynila. Nakaupo ako sa loob ng kotse. Bahagyang ibinaba ang bintana upang panoorin ang isang maliit na palabas sa gilid ng kalsada, sa harap mismo ng korte. Si Armando, na nakasuot ng lumang damit na ipinahiram sa kanya, ay naglalakad patungo sa sakayan ng bus. Hindi siya makatingin kanino man. Nakayuko ang kanyang ulo. Hindi siya umuwi sa probinsya. At hindi rin siya nangahas pumunta sa mga kamag-anak dahil sa hiya. Ang tanging lugar na naiisip niya ay ang bahay sa Tondo. Sinanyasan ko ang driver, na dahan-dahang sumunod. Gusto kong makita kung ang tunay na pag-ibig na ipinagpalit niya sa kanyang buong pamilya ay yayakapin siya ngayong wala na siyang ni isang kusing. Huminto ang bus sa bungad ng eskinita. Naglakad si Armando patungo sa bahay na may halamanan ng bougainvillea. Ngunit ang gate ay nakakandado mula sa loob. "Lorna! Lorna! Buksan mo ang pinto!" Kinatok ni Armando ang pinto. Ang kanyang boses ay paos at mahina. Walang sumasagot. Tanging mga kalabog lang mula sa loob. Makalipas ang ilang sandali, bahagyang bumukas ang pinto. Ngunit hindi lumabas si Lorna para papasukin siya. Sa halip, isang malaking itim na supot ng basura ang inihagis sa gitna ng daan. Sa loob nito ay ang kanyang mga lumang damit, ang sirang tsinelas, at ilang murang personal na gamit. "Umalis ka! Layas!" Sigaw ni Lorna mula sa likod ng pinto. Puno ng galit. "Manloloko! Sabi mo mayaman ka. Sabi mo biyudo ka at mabait. Kriminal ka pala. Niloko mo ako. Inubos mo ang lahat ng ipon ko. Umalis ka." Na bago pa ako tumawag ng pulis, "Lorna, wala na akong matutuluyan. Papatuluyin mo lang ako kahit ilang araw lang." Nagmamakaawang sigaw ni Armando. Nakakapit sa rehas. "Wala kang matutuluyan. Anong pakialam ko dyan? Bumalik ka sa mayaman mong asawa. Huwag mo kaming idamay sa putik na yan." Blag. Isinara ng malakas ang pinto. Ang tunog ng trangka ay parang pagpukpok ng pako sa kabaong. Napatayo si Armando na parang estatwa sa gitna ng tahimik na eskinita. Ang supot ay gumugulong sa kanyang paanan. Tinitigan niya ang pinto, pagkatapos ay dahan-dahang umupo sa bangketa. Ang lalaking dating nakasakay sa mamahaling kotse, nakatira sa mansyon, at kumakain ng masasarap na pagkain. Ngayon ay nakabaluktot na parang isang asong kalye na pinalayas ng amo. Pinanood ko ang eksenang iyon sa likod ng salamin ng kotse. Wala akong naramdamang awa. 20 taon niya akong niloko. 20 taon niyang niloko si Lorna. Akala niya isa siyang hari na kayang kontrolin ang 2 buhay ng sabay. Ngunit nakalimutan niya na ang pundasyon ng mga kastilyong gawa sa buhangin ay hindi pag-ibig, kundi pera. Kapag naubos ang pera, aanurin ang buhangin, at guguho ang kastilyo. Nabuhay siyang muli mula sa mga patay,
para lamang matikman ang pakiramdam ng pagiging itinakwil at hinamak. Ang pakiramdam na inilaan niya para sa akin nang planuhin niyang itapon ako sa lansangan. Itinaas ko ang bintana ng kotse. Umuwi na tayo, sabi ko sa driver. Tapos na ang palabas. Umalis ang sasakyan. Iniwan sa likod ang isang malungkot na anyo na unti-unting lumiliit sa rearview mirror. Hindi ko na kailangang kumilos pa. Ang buhay at ang batas ng karma na ang gumawa ng pinakamalupit na bahagi para sa akin. Sa Manila City Jail, sa mga huling araw ng taglamig, humuhuni ang malamig na hangin. Nakaupo ako sa harap ni David, pinaghihiwalay ng isang makapal na salamin sa visitation area. Inilapag ko sa mesa ang isang aklat ng mga dasal. Napakapayat ni David. 2 linggo pa lang sa kulungan. Ngunit ang kanyang dating maayos na buhok ay gupit na at magulo. Ang kanyang mga mata ay maitim at lubog. Dahil ba sa hindi pagtulog o sa kawalan ng marangyang buhay, hindi ko alam. Pagkakita niya sa akin, dumamba siya sa salamin at kinuha ang telepono. Basag ang boses sa pag-iyak. Ma, iatras niyo na ang kaso. Tulungan niyo ako, ma. Hindi ko na kaya dito. Puno ng mga siga. Tiningnan ko ang aking kaisa-isang anak, ang dati kong ipinagmamalaki, na ngayon ay isang duwag na nilalang. Hindi ako nakaramdam ng awa tulad ng inaasahan ko. Ang aking puso ay kalmado na. Parang isang lawa pagkatapos ng isang malakas na bagyo. Hindi ko iaatras ang kaso, sabi ko. Mababa at pantay ang boses. At hindi ako gagastos ng kahit isang sentimo para piyansahan ka. Natigilan si David. Nanginginig ang kanyang kamay. Ma, gusto mo ba akong mamatay dito? Anak mo ako, dahil anak kita, kaya kailangan mong manatili diyan. Dito sa labas, tinuruan ka naming kumita ng pera, gumastos ng pera. Pero nakalimutan naming turuan kang maging isang mabuting tao. Kailangan mo ng panahong ito para matuto muli. Sumigaw si David. Inihagis ang aklat sa sahig, ngunit ibinaba ko na ang telepono at tumayo. Tumalikod ako at naglakad palayo. Iniwan ang tunog ng kanyang paghampas sa salamin. Masakit ba? Oo. Ngunit mas mabuting masaktan ng isang beses para matanggal ang tumor kaysa hayaan itong kumalat at sirain ang natitirang bahagi ng kanyang buhay. 2 araw pagkatapos ng pagbisitang iyon, muling tumunog ang telepono ko sa kalagitnaan ng gabi. Isang numero mula sa isang police station. Hello? Kayo po ba ang kamag-anak ni G. Armando de Leon? Oo. At hindi rin. Nag-aalangan kong sagot. May natagpuan po kaming bangkay ng isang lalaki sa ilalim ng tulay ng Delpan. Sa kanyang bulsa ay may mga dokumento at isang pirasong papel na may numerong ito. Pakiusap po. Pumunta kayo para kilalanin siya. Nagsuot ako ng jacket at lumabas sa malamig na gabi. Sa morgue ng ospital, matapang ang amoy ng disinfectant. Inalis ng pulis ang puting kumot. Siya nga, si Armando, ang lalaking dating nakasuot ng Italian suit at leather shoes, natutulog sa malambot na kama sa aming mansyon sa Forbes Park. Ngayon ay nakahiga sa isang malamig na mesang bakal. Namatay siya suot ang luma at punit na damit trabaho na inihagis sa kanya ni Lorna. Ang sanhi ng kamatayan ay stroke dahil sa alta presyon at hypothermia. Sabi ng medico legal, walang emosyon ang boses. Nakahiga na siya sa tabi ng ilog nang hindi bababa sa 2 araw bago siya natagpuan ng mga mangingisda. Walang sino man sa kanyang tabi nang siya ay mamatay. Tiningnan ko ang kanyang kulay abong mukha. Ang kanyang mga mata ay nakadilat pa rin na parang may pagsisisi o takot sa lamig ng kalungkutan. Iniwan niya ang kanyang tahanan para sa kalayaan. Para sa isang buhay na walang pananagutan. At sa huli, natagpuan niya ang ganap na kalayaan, ang mamatay na walang tahanan, walang pamilya, at walang ni isang kusing. Ipinikit ko ang kanyang mga mata. Ito ang kalayaang hinangad mo, Armando. Bulong ko. Ngayon natupad na ang gusto mo. Ang tunay na libing ni Armando ay naganap kinaumagahan. Walang banda, walang mga bulaklak, walang mga peking papuri, tulad ng 6 na buwan na ang nakalipas. Ako lang, ang isang malamig na karo ng patay, at ang mga tauhan ng krematorium.
Hindi na ako bumili ng kalahating milyong pisong urn. Pumili ako ng isang ordinaryong urn na gawa sa luwad, ang pinakamura. Nang hawak ko na ang mainit-init pang urn, dumiretso ako sa ilog Pasig. Malakas ang hangin. Nililipad ang laylayan ng aking itim na damit. Binuksan ko ang takip ng urn at isinaboy ang abo sa kulay tsokolating tubig. Mula sa abo ka babalik. Sabi ko, pinapanood ang mga abo na umiikot sa hangin bago lumubog. Nabuhay ka sa kasinungalingan. Hayaan mong hugasan ng ilog ang iyong mga kasalanan. Pagkatapos asikasuhin ng patay, hinarap ko ang utang sa buhay sa taong namatay para sa aking asawa. Gamit ang isang bahagi ng perang nabawi ko, nag-utos ako na hanapin ang pamilya ng kaawa-awang taong palaboy. Ang pangalan niya ay Juan. Mula sa isang napakahirap na probinsya, natanggap ng kanyang pamilya ang 10 milyon mula kay David. Ngunit nalulungkot pa rin sila dahil hindi nila nahanap ang bangkay. Kinuha ko ang urn mula sa mamahaling columbarium. Ako mismo ang nagdala nito sa probinsya ni Juan. Ipinagpatayo ko siya ng isang disenteng puntod na may tamang pangalan at petsa. Nagsindi ako ng insenso at humingi ng tawad sa kanyang kaluluwa. Paumanhin po. Dahil sa kasakiman ng aking pamilya, hindi kayo matahimik, Nay. Ibinabalik ko na ang inyong pagkatao. Nawai makamit ninyo ang kapayapaan. Pagbalik ko sa Maynila, katatapos lang ng paglilitis kay David. 5 taon sa bilangguan ang kabayaran para sa pamimeke ng dokumento at tax evasion. Sa korte, tumingin si David sa akin. Umaasa na gagamitin ko ang aking pera para mapababa ang kanyang sentensya. Ngunit tumayo lang ako. Tiningnan siya ng diretsyo at idineklara sa harap ng hukom at ng aming abogado. Ang lahat ng ari-ari ang dapat sana ay mamamana mo. Hindi ko gagastusin ni isang sentimo. Ilalagay ko ito sa isang trust fund sa bangko. Naguluhan si David. Ngunit idiniin ko. Ang boses ko ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Makukuha mo lang ang perang iyon sa iisang kondisyon. Pagkatapos mong makalaya, kailangan mong patunayan na namumuhay ka ng marangal, na kaya mong buhayin ang iyong sarili, sa sarili mong pawis sa loob ng hindi bababa sa 3 taon. Walang hihinging tulong. Walang panloloko, walang aasa kaninuman. Kung magagawa mo iyon, makukuha mo ang lahat. Ngunit kung mananatili kang sakim at tamad tulad ng iyong ama, ang perang iyon ay idodonate lahat sa charity. Umalis ako sa korte. Naglalakad mag-isa, ngunit hindi nakakaramdam ng kalungkutan. Sa aking likuran ay ang tunog ng posas at ang huling pag-iyak ng aking anak. Sa aking harapan ay ang kalangitan ng Maynila. Pagkatapos ng ulan maulap ngunit malinaw, nilinis ko na ang mga guho ng aking buhay. Ngayon, oras na para mabuhay, para sa aking sarili. 3 taon ang lumipas. Nakaupo ako sa opisina ng general manager sa pinakamataas na palapag ng gusali ng aming kumpanya. Dahan-dahang iniikot ang aking upuan paharap sa bintanang salamin. Sa ibaba, ang Maynila ay maliit, abala, at nagmamadali katulad ng paraan ng pamumuhay ko sa halos buong buhay ko. Sa edad na 63, sinasabi ng mga tao na dapat na akong magretiro at mag-enjoy kasama ang aking mga apo. Ngunit ang aking anak ay nasa kulungan at ang aking asawa ay naging abo na. Wala akong apong aalagaan at ayaw ko ring magretiro. Sa halip, pinili kong mabuhay muli matapos ipakulong si David at ayusin ang libing ni Armando. Bumalik ako sa kumpanya. Ang una kong ginawa ay isang malawakang pagbabago. Tinanggal ko ang lahat ng matataas na opisyal na kinuha ni David, mga taong magaling lang manuyo, magdaya ng mga numero, at tumulong sa kanyang pagnanakaw. Tinawag ko pabalik ang mga tapat na dating empleyado na ginipit nila, at ibinigay sa kanila ang mga posisyong nararapat sa kanila. Sabi nila, ako raw ay isang Iron Lady. Natatakot sila sa akin. Mabuti na rin. Ang paggalang na may kasamang takot, kung minsan ay ang pinakamahusay na panangga para sa isang biyudang nagmamay-ari ng isang malaking negosyo. Ang kita ng aming mga hardware store ngayong taon ay doble na kumpara noong panahon ni Armando. Lumalabas na kapag inalis mo ang mga anay sa loob, doon palang tunay na lalago ang puno.
Ngunit hindi na ako ang dating Sofia na nakatuon lang sa paggawa ng pera. Biyernes ng hapon, maaga akong umaalis sa opisina. Hinahatid ako ng driver sa isang ballroom dancing club. Sa saliw ng mabagal na musika, sumasayaw ako ng tuwid ang likod at taas noo. Dati, pinagbabawalan ako ni Armando na magsuot ng bestida. Sinasabing matanda na ako. At huwag magmukhang katawa-tawa. Gusto niya akong maging isang anino lang sa kusina. Ngayon, nagsusuot ako ng mga designer dress. Naglalakbay sa Europa. Umiinom ng alak sa Paris. At pinapanood ang pag-ulan ng nyebe sa Switzerland. Ginagawa ko ang lahat ng ipinagbawal niya. Hindi para maghiganti, kundi para bumawi sa babaeng nagngangalang Sofia na kinalimutan sa loob ng 40 taon. Nagtatag din ako ng isang maliit na legal aid foundation na tinawag kong Pag-asa Foundation. Ang opisina nito ay nasa unang palapag ng aming gusali. Nagbibigay ng libreng konsultasyon at tulong pinansyal sa mga babaeng tulad ko na natrap sa mga mapanakit na pagsasama, nakaranas ng financial abuse o naloko sa ari-arian. Ayaw ko nang makakita pa ng isa pang inosenteng Sofia na pipirma sa mga kasulatan ng donasyon nang hindi binabasa. Kahapon ng umaga, pauwi mula sa yoga class, huminto ang aking sasakyan sa isang traffic light malapit sa isang palengke. Sa bintana ng kotse, nakita ko ang isang pamilyar na anyo na nakaupo sa tabi ng isang basket ng suman sa bangketa. Si Lorna, tumatanda na siya. Puti na ang kanyang buhok at malalim ang mga mata. Mukhang hirap sa buhay. Hindi na tulad ng dati noong sinusustentuhan pa siya ni Armando. Nabalitaan kong pagkatapos niyang palayasin si Armando, itinakwil din siya ng kanyang mga anak dahil naubos ang kanyang ipon kay Mang Lito. Ngayon, kailangan niyang magbenta sa kalye para kumita. Ibinaba ko ang bintana. Pabili po ng isang suman, sabi ko. Nag-angat ng tingin si Lorna. Natigilan ang kanyang kamay. Nakilala niya ako agad. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Muntik nang mabitawan ang hawak niya. Yumuko siya. Hindi magawang tumingin ng diretsyo. Parang isang kriminal. Sa harap ng hukom. Eto po. Inabot niya ang suman. Kinuha ko ito at inilagay sa kanyang kamay ang isang bagong-bagong 502 pisong papel. Sa iyo na ang sukli. Mahinahon kong sabi. Isipin mo na lang na binibili ko ang kapayapaan para sa ating dalawa. Tumingin si Lorna. Ang kanyang mga mata ay namumula at nangingilid ang luha. Nagbukas ang kanyang bibig, marahil para humingi ng tawad o magpasalamat. Ngunit itinaas ko na ang bintana. Hindi na ako galit sa kanya. Pareho lang kaming biktima ng isang sakim at makasariling lalaki. Nagbayad siya sa pamamagitan ng isang mahirap na katandaan. At ako. Nagbayad ako sa pamamagitan ng isang marangal na kalungkutan. Isang bahagyang tango. Bago umandar ang sasakyan, ang tuldok sa lahat ng aming hidwaan. Hapon, bumalik ako sa mansyon sa Forbes Park. Ang bahay ngayon ay tahimik ngunit hindi malungkot. Ipinabago ko ang lahat ng muwebles. Ang mga alaala ni Armando, ang mga peking larawan ni David, ay inalis na lahat. Nakaupo ako sa balkonahe. Pinapanood ang kumikinang na tubig ng lawa sa paglubog ng araw. Sa mesa ay wala ng larawan ng taksil na asawa, kundi isang florera ng puting lila na nagkakalat ng mabangong amoy ang bulaklak na sumisimbolo sa kadalisayan. At muling pagsilang, humigop ako ng tsaa. Naramdaman ang bahagyang pait na naging tamis. 3 taon pa, at makakalaya na si David. Ang kanyang mana ay naghihintay pa rin. Hinihintay siyang patunayan na nagbago na siya. Kung magagawa niya, tatanggapin ko siyang muli, hindi bilang isang mapagbigay na ina, kundi bilang isang mahigpit na gabay. At kung hindi, iyon ang kapalaran na pinili niya. Hinipan ng hangin ang aking buhok na may mga puti na. Huminga ako ng malalim. Wala nang manloloko sa akin. Wala nang magsasamatala. Wala nang tatawag sa aking matandang laos. Ngumiti ako, ang pinakamaliwanag na ngiti, sa buong buhay ko, at bumulong sa aking sarili, sa gitna ng malawak na kalangitan at tubig. Hello, Sofia. Ang buhay mo,
Ngayon pa lang talaga magsisimula. Ang kuwentong ito ay isang malupit na paalala tungkol sa kasakiman na nagtatago sa likod ng pagmamahal sa pamilya. Ang bulag na sakripisyo ay hindi nagbubunga ng pasasalamat, kundi nagpapalaki lamang ng kalupitan. Pinatunayan ni Sofia na ang katahimikan ay hindi kahinaan. Kapag isinukol sa pader, ang paglaban ng isang babae ay ang pinakamatibay na hatol. Mga kababaihan, magmahal ng may talino, maging malaya sa pananalapi, at huwag hayaan ang sinuman na agawin ang karapatan ninyong kontrolin ang inyong sariling buhay. Ang karma ay laging makatarungan. Ngunit bago hintayin ang karma, dapat nating malaman kung paano protektahan ang ating sarili. Kung nagustuhan ninyo ang kuwentong ito, mangyaring i-click ang like, mag-subscribe sa channel, at ipaalam sa akin sa comment section kung aling bahagi ang pinakanagulat kayo. Ang bawat pag-subscribe at komento ninyo ay isang malaking inspirasyon para sa amin upang patuloy na magbahagi ng mas maraming makabuluhang bagay sa buhay. Maraming salamat po.